Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 27, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. SSS Pension tataas ng 10% simula sa Setyembre ng taong ito. Mas mabilis na paghahatid ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad tiniyak ng Pangulong Marcos dahil sa modernong pasilidad ng DSWD. Kaufman, iginiit na inosente si dating Pangulong Duterte sa kasong crime against humanity. Pagpapalaya sa dating Pangulo, iginiit. Resolusyon sa plunder case laban kay Zaldico o malversation laban kay Bong Revilla patuloy na hinihimay ng DOJ. Bus company na pinaghintay ang mga pasahero ng 3 oras sa terminal sa Muntinlupa, ipinatawag ng LTFRB.
At 3 minero patay sa nalanghap na nakalalasong gas sa isang minahan sa Benguet. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Good news. Good news po ito para sa mga pensioner ng Social Security System. Tatanggap ang lahat ng pensioners ng dagdag na 10% increase sa buwan ng retirement and disability pension simula sa Setyembre. Bukod dito may dagdag pang increase sa darating na 2027. Bahagi daw po ito ng 3-year pension reform program ng SSS na nagpapahintulot ng dagdag na pensyon sa mga miyembro nito tuwing Setyembre na nagsimula noong 2025. Bukod sa karagdagang 10% sa retirement and disability pensioners, sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro na may 5% increase din sa death and survivor pension simula sa August 31, 2026. Nilinaw nito na walang magiging pagtaas sa kontribusyon ng kanilang mga miyembro hanggang 2027 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang laking bagay niyan, kumbachero ha. Especially dun sa yan lang inaasahan, yung 10% kahit paano. Oo. Yung mga umaasa na lang sa pensyon. Pensyon? Oo. Kaya doon sa mga kababayan natin na hindi iniintindi yung SSS. Yung SSS, yung bang mamamasukan kapag hindi inintindi ng employer yung SSS niya, hindi na rin niya iintindihin. Kulitin ninyo ang inyong mga employers. Dahil di ba may ano yan? May share ang employer, may share ka. Pero wag mo namang ipipilit na hindi, dapat bayaran ng employer ko ang SSS ko. Wag ganun. Wag ganun. Hati kayo. Pero kapag sinagot lahat ng employer mo, lalong maigi. Ang galing ng employer mo. Lalong mainam. Ayusin mo kung batsero yung kwelyo mo dahil yun ang ginagawa mo, di ba? Ayan. Ganyan. Ikaw at ang SSS. Kabalikat ng bayan. Wala pa ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? SSS. Libre yan, ha? Libre. Ano ba masama sa libre? Yun. Inaasahan po ang mas mabilis na paghatid ng relief assistance sa mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng modernang pasilidad ng DSWD sa Visayas. Ito ang masayang ibinalita ng Pangulong Bongbong Marcos matapos bisitahin ang upgraded Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu kahapon. Ang upgraded mechanical production system ay pinondohan ng 117 milyong piso at kayang makagawa ng hanggang 30,000 family food packs kada 8 oras na triple sa dating kapasidad. Ayon sa maganda nga ano. Ano daw ang ginagawa niyan? Nakakapag empake ng mga relief items goods sa loob ng 8 oras. 30,000 family food packs ang kayang gawin. Meron pa lang. Iba talaga pagka mechanized kumbachero, automated. Pagka automated, napakalaking bagay. Actually, hindi po dito lang sa relief goods, pati sa mga food production. Yan, sa food production napakalaking bagay po nitong automation. Ayon sa Pangulong Marcos, ang 5 mechanized production system ay dinisenyo para sa Pilipinas at hindi lang magpapabilis sa sistema ng produksyon, kundi gagamit din ng machine-operated vacuum sealing upang mapahaba ang shelf life ng food packs at hindi agad masira. Nung manual, ang trabaho rito ay nakakapag-produce sila sa isang araw 10 to 12,000. 5 to 8. 5 to 8 pa lang. 5 to 8,000. Ngayon, pagka full blast, itong ginagamit itong mga bagong mga machine ay dadami na hanggang 30,000. Kaya nila a day ito. Sa 8-hour duty nung mga nag-iimpa nung machine.
Kaya malaking bagay talaga ito. Yung vacuum sealing ng mga laking bagay niya. Halimbawa yung 5 kilong bigas. Pagka vacuum sealed yan, parang may hawak ka lang na kapirasong libro. Hindi ganun kalaki yung... Pero pagka binutas mo yun, laki pala nun. Biglang lolobo. Sobrang ganda niya. Ito mga ginagastusan dapat. Yung mga ganyan. Wala ba tayo dyan? Kaya lang si BBM ang mukhang wala, ano? Mukhang walang taga-ayos ng buhok ang Pangulo. Madalas, tinan mo, laging nakatikwas yung buhok sa likod. Dapat merong laging tumitingin sa kanya. Hair stylist. Inaayos lagi ang buhok ng Pangulo. Lalo na yung kanina nung nagsasalita siya. Yung interview nakatikwas yung buhok sa likod eh. Ayan, tinan mo, yung nakabagsak yung parang ako, madalas bumabagsak yung buhok ko dito. Saka yung tama ka, haharap sa media. Madali naman yan. May kasama naman dapat na mga dapat kahit yung mga protocol officer. Ito yung suklay mo. Ito, babasahin ko lang ng konti yung buhok mo sa likod. Di ba? Para lumapat. Kung kasi yan, may pagkakataan ba, nakasakay sa sasakyan, nasandal. Ako lang ngayon, gusot yung ulo ko. Maidlip ka, di ba? Mga ganun eh. Yan. Meron tuloy isang nakabidahan kami ni Kumbachero nung isang beses. Sabi on time naman siya dumating. Very punctual ang presidente. Pero gusot-gusot daw yung buhok. Ang tingin tuloy nila, noon lang gumising. Kagigising lang. Yan na nga. Magiging parang itsura. Parang ang dating hindi man lang sila pinaghandaan. Eto, diba? Tulad yan, Visayas yan eh. Tinan mo na. Bumiyahe pa mula Manila yan. Malamang, naka-chopper yan. Dapat aeroplano? Pwedeng chopper. Pwedeng chopper yan. Kaya dapat talaga doon sa mga ano tawag doon? Mga protocol officer. Mga protocol officers. Tingnan nyo na yung buhok ng Pangulo. Maharap sa kami nga ni Kumbachero, hindi man kami kagwapuhan, pero dahil maayos buhok namin medyo nagiging gwapo na rin kami. Okay, abang alas 6:13 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mapuntiha. Gising na ba kayo? Iginit ng lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na inosente at walang matibay na ebidensya ang prosecutors sa International Criminal Court. Sa pagsisimula ng presentasyon ng merits ng depensa sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, sinabi ni Kaufman na dapat palayain sa detention center ang dating Pangulo. Punto ni Kaufman, bagamat nagbanta si Duterte sa ilan sa kanyang mga talumpati na papatay, walang maipakitang ebidensya ang prosecution sa kanilang mga dokumento na may pinatay dahil sa direktang utos ng dating Pangulo. Kinwestiyon din ito kung bakit tumagal ng halos 4 na taon bago nagsagawa ng investigasyon ng ICC kung noong mayor pa lang ng Davao, si Duterte ay hayagan na nitong sinasabi ang intensyon na pumatay ng mga individual na sangkot sa droga. But she neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Ayan po ang abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Alas 6:15 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Naglabas na rin ang pahayag ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng naging alegasyon ng mga nagpakilalang dating Marines laban sa kanila. Ayon sa ICC, walang katotohanan ang mga paratang dahil ang kanilang operasyon at investigasyon ay pinopondohan mula sa budget ng korte. Nanindigan din ang International Court sa pagiging independent at transparent sa pagkolekta at pagsusuri ng ebidensya, pati na ang pagtukoy at pagsusuri ng kredibilidad ng mga saksi at impormasyon. Reaksyon ito ng ICC matapos ang pahayag ni Attorney Levy Baligod na umano'y pinondohan at ginastusan ni dating Congressman Zaldico at Senator Antonio Trillanes ang hotel ng mga investigador ng ICC. Nire-review na ng Department of Justice sa mga resolusyon kaugnay sa reklamong plunder
laban kay dating Congressman Zaldico at reklamong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ayon kay DOJ spokesman Polo Martinez, inihanda na ng panel of prosecutors ang draft resolutions at kasalukuyan itong sinusuri ng Division Chief. Saklawaan niya sa pagsusuri ang mga iniharap na ebidensya, mga nalabag na batas at ang rekomendasyon kung magsasampa ng kaso o ibabasura ang reklamo. Matapos sa Division Chief, dadaan ito sa pagsusuri ng Prosecutor General bago tuluyang maglabas ng pinal na desisyon. Ang dalawang personalidad ay kabilang sa mga inireklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects na iniimbestigahan ng pamahalaan. Alas 6:17 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Uy, ano kayang bus company to? Pinaghintay daw ng 3 oras yung mga pasahero. Aba? At bakit? Yun daw driver at konduktor ay masama pa ang asal. Aba, sila pagalit. Sila pagalit, malaswa pa daw yung mga pananalita. Merong ganun no? Sila na may ginawang pagkakamali. Sila pagalit. Sila pagalit. Baka yung iba naman nagagalit-galitan lang para mawala na yung galit nung nagreklamo. Yung iba nga ganun. Magagalit-galitan. Pero ito, yun ang depensa. Ito, kaya napagalit nila si chairman. Si chairman ang nagalit. LTFRB chairman. Ano kaya gagawin ni chairman dito? Ano kaya inihahanda ni chairman? Ayan. 2x2 kaya? Nako, nanipako sa dulo. Naku po, aray. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita 6:18. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa mga taga anong lugar ngayon? Nasaan si Sherwin? Yuel? Ang ating malakas promo and kasama ang Pride Detergent ay andyan sa Barangay Katipunan, Quezon City. Meron pala talagang Barangay Katipunan. Hindi lang yung kalsadang Katipunan. Marami ang Katipunan na yan. Katipunan Avenue, meron din Katipunan Extension. Mahaba kasi yung Katipunan. So, ito, Barangay Katipunan. At ang ating word of the day ay malicious. Ayan, sa mga taga-barangay Katipunan QC, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na ginagamit ninyo sa pagsubaybay sa amin. Tandaan ang ating word of the day na malicious. Para sabi nung sino kayo nakaisip, ang Tagalog daw ng malicious ay malisya. Parang hindi. Para namang hindi. Parang hindi. Yung kasing malicious ay adjective. Adjective yan. So, ang malicious ay malisyoso. Yan. Malisyoso. Yung malisya ay malis. Malis. Kapag malis, malisya. Tsaka yung malisyoso, lalaki yun. Kapag mali siya, babae yun. Pagka mali siya, lalaki nga yun. Mali siya. Kasi lagi siyang mali kay Mrs. Ang laging tama. Si Mrs. Si Mrs. Laging tama. Ayun. Panginoon kong buhay ito. Magpapatuloy po tayo. Saan na ba yan? Alas 6:23 na. Ito tama. na. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, tama. Tama. Ang mga lalaki ang mali siya. Laging mali. Laging mali. Ang mga misis ang laging tama. Agang gumising ni NBI Director, ano? Director. Sipag, meron bang i-raid ngayon? Ano bang... sabi nitong si Director Matibag, boss, 5 days today in NBI. Parang nakakalimang araw na siya sa NBI. 5 malalaking huli din, sabi niya. Tingnan mo konting yabang. Hindi, talaga naman. Talagang trabaho siya. Hindi, 5 days tapos 5 malalaking huli. Ayos. Congratulations. Mainam din kailangan natin. Mainam yan, kumbachero, kasi ang totoo nun, ang mas kakaiba sa sitwasyon ni Director Matibag, outsider siya. Outsider siya. Tapos tinuturo, kinukonsidera pang walang background sa law enforcement. Sabi siguro niya, ganun. Yan ang akala nyo. Yan ang akala nyo. Yan ang kaya Director Matibag, tuloy-tuloy mo lang yan. Saka maganda yung sinabi mo na hindi ka nagbibitbit ng maraming kasama sa pagpasok mo sa isang organisasyon. At sila mismo ay malalaman nila, maayos pala to maayos naman pala. Ba't ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sasabihin na taga-NBI. Samantala, eto na may maagang report sa atin ng ating RH reporter na si Giselle Ricafort. Ito raw ating chess grandmaster Torre. Hindi. General manager. Ay, si Eugene Torre yung grandmaster. Akala ko yung may kinalaman sa chess ito maaga raw naglaro ng chess. Maagang nag-inspeksyon. Nasa labas. Ano kaya ang unang ini-inspeksyon ngayon ng MMDA? RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry, katunying maagang ininspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority at Office for Transportation Security itong Parañaque Integrated Terminal Exchange
Bahagi ito ng paghahanda sa inaasahan na bugso ng mga pasahero sa nalalapit na Semana Santa. Pinangunahan ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Soni III itong inspeksyon. Gayon din yung security audit sa terminal kasama si OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz. Present din sina MMDA Swift Traffic Action Group Bong Lebriha at MRT3 General Manager Michael Kapati. Layon nila nitong masiguro na ligtas yung pagbiyahe ng ating mga kababayan sa Semana Santa. Sapat yung mga public utility vehicle at hindi mapupurnada yung mga biyahe dito sa terminal sa harap ng exodus ng mga mananakay. Unang ininspeksyon ng mga opisyal yung entrada ng PTEX at tinignan nila yung mga nakukumpiskang mga gamit doon. Inisa-isa ring puntahan ni Tore yung ilang bus bay dito o yung ilang bus mga dito para ma-assess na rin yung kahandaan ng mga super at mismong kanilang mga unit. Yung buong bus bay dito iniikutan ni Tore at mamaya lang manghihingi tayo kung ano yung kanyang magiging assessment bilang kasisimula pa lamang wala pang isang oras na nag-ikot siya, nag-i-inspeksyon dito sa PITX. Gayon din kung ano yung magiging security plan ng hanay, yung kanilang ipatutupad sa panahon ng Semana Santa. Ang binabanggit kasi ni PITX Corporate Communications and Government Relations Jason Salvador, pinataya daw na papalo sa 3 milyon nating mga kababayan yung bubuho sa Semana Santa dito sa terminal. Maaari daw na sumipa sa 200,000 yung daily average ng mga mananakay mula sa kasalukuyan na 175,000 lamang. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Ikon yung kasama niya, si OTS Chief Gilbert Cruz, General Gilbert Cruz, Giselle? Correct, Katunying, ang dating Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siya nga pala yun. Dahil ang OTS hindi lang airport yan pati mga MRT sila yan di ba? Mga LRT. Ano na nga ibig sabihin ng OTS? On-time password yan dati, OTP. Binago lang, ginawa lang S. Ayan, tama din. Office of the Transportation Security. Transportation Security. Transportation Security. Nagugulat lang namin si Giselle. Baka sabihin naman. Alam ni Giselle yan. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricoport. Binabati lang ni Kuyang Ernie Calagwas ng happy birthday si Jen Sobardiaga. Si Jen Sobardiaga. Jen! Happy birthday. Batiin mo naman din ang sarili mo ngayon sa programa mo. Binabati ko ang aking sarili sa palatuntunang 100%. 100%. Ayan, tinan mo nga naman. Rati, 50% lang yan. Si Nelson Lubaw na lang, bahalang bumati sa iyo. Kay Ernie Calagwas, magandang morning sa Queensland, Australia. Samantala, may sunog sa QC, may sugatan. RH5, Val Gonzales, Kaminbal! Sa pinakamalapit na pagamutan, yung anak, isang lalaking 24 anyos, dahil doon sa hirap huminga. Habang yung kanyang ina naman ay nagtamo ng sugat doon sa kanyang katawan. Nangyari itong sunog dito sa CB Francisco, dito sa barangay UP Campus, Quezon City, Jerry Tantoni. At makikita rito sa aking likuran na 3 yung kabahayan. Isang compound dito, 3 yung kabahayan tinupok ng apoy. Ayon dito kay Aling Nilda Pedrosa, yung Aling Nila Pedrosa, yung ina nitong o yung may-ari ng bahay. Nagulat na lamang sila nang biglang pakita nilang sumiklab yung apoy doon sa ikalawang palatag ng kanilang bahay. Nagmamadali silang bumaba, kaya nagtamo ng sugat itong si Aling Nilda, habang yung kanyang anak naman na 24 anyos na lalaki ay nahirapang huminga, kaya naman ito isinugod sa pagamutan. Ngayon ay fire out na, bago mag-alas 6 ng umaga, Jerry Tantoni, ay fire out na itong sunog na umabot lamang sa unang alarma. 3 yung mga kabahayan nadamay dito sa sunog na ito. Tinimbestigan pa ng Bureau of Fire Protection kung itong insidente ay dahil dun sa lumang mga linya ng kawad ng kuryente.
Mula rito sa Barangay UP Campus, Quezon City. Yan ang follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. 6:30 ang ating oras. Patayan 3 minero matapos makalanghap ng nakalalasong gas sa isang minahan sa Barangay Sapid, Mankayan, Benguet. Sa ulat ng pulisya, nabigo nang makabalik ang mga biktima sa kanilang quarters matapos pumasok sa naturang minahan. Dahil dito agad na nagsagawa ng search operation sa mga otoridad at matapos ang 3 araw ay tsaka lang nadiskubre ang mga naagnas ng bangkay ng mga biktima. Batay sa investigasyon, asphyxia ang ikinasuwi ng mga nasabing minero. Posibleng maharap sa suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang bus company na A&B Liner Incorporated matapos pagintayin ng mahigit 3 oras ang mga pasahero sa Vista Terminal Exchange sa Alabang, Muntinlupa. Naglabas na po ng show cause order ang LTFRB laban sa bus company at pinadadalo ito sa pagdinig sa March 19 upang magpaliwanag. Nag-viral sa social media ang reklamo matapos ibahagi ng isang pasahero na alas 10 ng gabi pa sila sumakay, 10 p.m., ngunit nakabiyahe lamang bandang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi katanggap-tanggap at nakakainsulto ang mali asal ng driver. Nako, ayan, at konduktor, kabilang ang paggamit ng malaswang pananalita. Binigyan din niyang hindi dapat pinapalampas sa ganitong pag-uugali. Oo nga. At kailangan maituwid. May buyo din dito. May solusyon. Medyo kalmado na nga si Chairman eh. Oo nga. Nagalit uli-uli eh. Inimok din ni LTFRB Chairman Mendoza ang publiko na i-report ang mga abusadong operator at tauhan ng pampublikong sasakyan. Hindi susuportahan ng National Unity Party ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung may kondisyon. Walang lalabas na bagong ebidensya. Yun. Ang NUP ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara. Ayon kay NUP Secretary General Reginald Velasco, hindi boboto pabor sa impeachment ang kanilang grupo maliban na lamang kung may compelling evidence na lilitaw sa pagdinig na magbabago sa batayan ng mga inihaing reklamo. Gayunman, may ilang miyembro ng partido ang nagsabing bukas pa rin ang kanilang isipan sa harap ng pagsisimula ng pagsusuri sa 4 na impeachment complaints sa Lunes. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na malaya ang mga kongresista sa kanilang desisyon at hindi sila kinukontrol ng Pangulo. Itinanggi ni DICT Undersecretary Julius Gorospe ang mga impormasyong nakapaloob sa artikulong inilabas ng Bilyonaryo News Channel hinggil sa kanyang pagbibitiw. Sa pahayag na inilabas ni Gorospe, nilinaw nitong maayos ang kanyang pamumuno sa Cybersecurity Bureau alinsunod sa direktiba ni Secretary Henry Aguda. Ayon kay Gorospe, ang kanyang panunungkulan ay nakaayon sa vision ni Aguda na isang ligtas na cyberspace para sa mga Pilipino kung saan malaya sila sa financial scams at mga mapanlinlang at malisyosong content. Aktibo rin anya silang tumutulong para sa paghahanda sa ASEAN chairship at sa pagtiyak na ang cyber defense ng bansa ay batay sa international standards. Pero hindi niya dinideny na nag-resign na siya. Ang giit ni Gorospe, sa kanyang pag-alis sa DICT sa katapusan ng Marso, ay wala siyang ibang iiwan kundi lubos na pasasalamat sa ipinagkaloob na pagkakataong makapagsilbi sa bayan. Pero talaga palang nag-resign. Nag-resign. Iba lang yung spin kasi nung, ang sabi niya, ang bilyonaryo News Channel. Kumbaga malisyoso. Parang sa daan dating ay may problema sila ni Aguda. Ayun, pero sabi sa paliwanag niya ayos naman sila. Paborito ng bilyonaryo si Aguda, no? Oo, Secretary Aguda. Ba't kaya? Baka hindi pa nila nakikita si Martin Aguda. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent.